Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa araw-araw ng pagpapala. Naway patuloy na maranasan po natin ng masaganang pagpapala ng Panginoon sa oras nito. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, O God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras nito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Lord, salamat sa opportunity at pribilehiyo na muli, Panginoon O God, na makapagbahagi ng iyong salita upang patuloy na ma-encourage ang mga makikinig at manonood ngayong oras na to, Panginoon God. Hayaan mo, Panginoon Lord, ng bawat salita mo na mamumutawi sa aking bibig ay nagmumula sa iyo, Panginoon God. Lord, patuloy na magkaroon, Panginoon God, ng buhay, Panginoon God, ang mga salitang ito, Panginoon God, at magbibigay, Panginoon God, ng inspirasyon at encouragement sa bawat isa, Panginoon God. Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan na nararanasan ng bawat isa araw-araw, Panginoon. Lord, we thank you. Lord, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayong oras na to ay paano magtiwala sa ating Panginoon or trusting in God. Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. So sa bawat araw na dumaraan po sa ating buhay, kanino po tayo nagtitiwala? Sa bawat mga plano natin o mga binabalak po natin or mga kinabukasan na ating mga iniisip, kanino po natin ipinagkakatiwala? Sabi po sa Awit, chapter 118, verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence to man. So, ang nais ng Panginoon ay mas mabuting magtiwala tayo sa Panginoon kaysa sa tao. Alam niyo po, lalo na po ngayong panahon na to, siyempre marami pong nangangako, marami pong mga nagsasabi na, ito yung gagawin ko, o kumbaga para kukunin yung ating tiwala. Para tayo ay ma-win doon sa kanila pong agenda na ipaparating sa bawat isa sa ating mga individual. Pero masasabi ko lang po, kung sa Panginoon ka magtiwala, never kang bibiguin. Pero kung sa tao, not 100% na tutuparin niya po yung pangako niya. Like for instance po, sa ating pong sa mga bagay na iniisip po natin o pinaplano po natin, lalo na't higit sa kinabukasan natin, nais ng Lord na maunawan at maintindihan mo, kapatid, na kay Lord na po yung ating buhay. Nasa Kanya na po ang ating future. Kaya nais ng Lord na ngayon pa lang, ilagat mo na, isa-isahin mo, ano yung mga plano mo, ano yung gusto mong mangyari in your future. Kaya kapatid, kahit yung ating mga pinapangarap po, ginugusto natin sa buhay. Marami pong mga ngako sa'yo. Kaya ang nais ng Panginoon, sa Kanya ka magtiwala. Sa Kanya ka umasa dahil nais ng Lord, naka-orchestrate na po yung buhay natin sa Panginoon. Ilagak natin sa harapan ng Panginoon every moment, every time po, lalong-lalo na po kung tayo ay naguguluhan sa buhay, lalong-lalo na po kung may mga bagay na ang hirap solusyonan ng problema. Parang tingin mo, wala nang imposible. Tingin mo, wala nang pag-asa. Pero kapatid, nais ng Lord na i-entrust mo sa Panginoon, lalo na yung sitwasyon mo. Kayang baliktarin ni Lord yung sitwasyon mo. Kahit yan na po yung pinakamahirap na problemang pinagdadaanan mo, kayang baliktarin ng Panginoon yun. Just fully trust God. Just fully entrust everything to our Lord. Kaya nais ng Panginoon, kapatid, lahat ng bagay, hawak ng Panginoon. God is in control. Kaya wag mong tingnan yung sitwasyon mo, wag mong tingnan kung ano yung nararanasan mo ngayon in your emotion. There are times na natya-challenge yung ating nararamdaman. There are times na talagang pilit mong i-overcome yung nararamdaman mo na ikaw ay pighati. Kung ikaw ay dumadaan sa mga challenges ngayon na ikaw ay namimighati o discouraged ka na sa mga sitwasyon na nararanasan mo, kapatid, just fully trust God. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yung sitwasyon mo. Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng mga nagugulumihanan ng iyong kaisipan at patuloy na hindi mo alam kung kanino ka lalapit o kanino ka aasa, kapatid, ito na yung panahon para i-fully entrust mo sa Panginoon yung sitwasyon mo. Are you broken-hearted sa iyong sitwasyon?
na bigo ka, iniwan ka, o dumating yung point na asang-asa ka na, asang-asa ka na itong taong ito, pero pwede pa rin sumablay, pwede pa rin palang hindi tutupad sa pangako niya sa'yo, kapatid. Only can God. We can only trust God. Sa panahon na tayo ay namimighati, sa panahon na tayo ay nadi-discourage, emotionally, mentally, nandun na yung iyong kagulumihanan, nandun na nararanasan mo yung parang wala ng pag-asa, ang pamilya ko na makaahon sa kahirapan, parang wala ng pag-asa na maging maayos pa yung sitwasyon ng aking pamilya, o dumarating yung point na parang hindi ko na maramdaman ang kapayapaan. Kapatid, wala po tayong maaasahan sa panahon ng kagulumihanan kundi ang Panginoon lamang. Sabi sa Isaiah 55 verse 8, "My ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts." Ang sabi ng Panginoon, yung kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. Ang kanyang kaisipan ay hindi natin kaisipan. Mas mataas ang langit kaysa sa lupa. Kaya tandaan po natin, there is, kumbaga, yung sea napakalawak compare sa yung problema. Yung mundo napakalawak compare sa yung nararanasan, kapatid. So, ganun kalaki ang pwedeng gawin ng Panginoon. Ganun po katindi yung gagawin ng Diyos sa buhay mo despite sa sitwasyon mo, despite sa nararanasan mo, kayang maghimala ang Panginoon. Kaya niyang i-turn around yung sitwasyon mo na nararanasan mo ngayon na mayroong kang dinidil sa Panginoon, o mayroong kang makipag-bargain ka sa Panginoon. Paano makikipag-bargain? Lord, whatever you will, let your will be done. Kasi kung kaparaanan natin, minsan nadidiskaril pa nga eh. Yung kaparaanan natin na gusto nating solusyonan yung problema, magbibigay lang po ako ng isang halimbawa. Yung baon na baon ka sa utang, at akala mo, ang solusyon doon ay utang pa din. Para lang masolusyonan yung utang na ito, mangungutang ka tapos uutang, iyon ang itatapal mo doon sa utang na yun. Kapatid, parang nagdagdag ka lang ng another problem. Parang nagdala ka lang ng another na problema. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan yun. Pero minsan po, may mga sitwasyon talaga na hindi na natin nai-entrust sa Panginoon. Even sa financial needs natin. Even po sa mga pangangailangan po natin, we must fully entrust to the Lord. Kasi naniniwala ako at nananampalataya ako na yung mga bagay na imposible sa tao, pero kay Lord walang imposible. I have already proven and tested na ang kapangyarihan ng Panginoon na paano maghimala in our financial needs, paano maghimala in our physical needs, at paano po maghimala ang Panginoon, especially po our spiritual life. Kailangan po natin i-maintain yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan po natin i-maintain. Pag sinabi mong believe, pag sinabi mong you will fully trust God, you need to believe. Kailangan maniwala ka na ang Panginoon ay Diyos ng pag-asa. Manampalataya ka na ang Panginoong Hesus ang nagpapalaya sa lahat ng ating kagulumihanan, at siya lamang ang ating aasahan sa panahon ng suliranin, at siya lamang ang dapat po nating pagkatiwalaan sa panahon na tayo lugmok sa suliranin at problema. Kapatid, ito na yung panahon na ibalik natin yung tiwala natin sa Panginoon. Para bang, how can I put my trust to men? Paano ko ipagkakatiwala? Paano may babalik yung tiwala ko sa taong ito? Pero kapatid, si Lord, hindi nililimitahan yung kaya niyang ibigay na pagtitiwala sa Kanya, sa atin. Unang-una po, nagtiwala na sa atin ang Panginoon. So, why not na tayo naman ang magtiwala sa Kanya? Ang buhay natin, ipinagkatiwala sa atin. We are trusted sa buhay na ito. So, kung paano nagtiwala ang Panginoon sa atin ng buhay na ito, na hawak niya, then, everything shall follow. Lahat ng bagay na yan, idaragdag na lang yan. Sabi nga, Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added upon us." So lahat ng bagay, in-orchestrate na ng Panginoon. Lahat ng mangyayari sa future natin, in-orchestrate na ng Panginoon in His ways. Kaya, kapatid, ito na yung tamang panahon na magtiwala ka sa Panginoon. Sa panahon na nasisiraan ka ng loob, just trust God. Sa panahon na hopeless ka, just trust God. I believe
ito na yung tamang panahon na maibalik yung ating tiwala sa Panginoon. Re-restore ni Lord yung ating pagtitiwala sa Kanya. I-restore ng Panginoon yung sitwasyon ng ating buhay. Kaya kapatid, nanyayahan kita ngayon na ilagak natin sa Panginoon yung ating mga naisin sa buhay, yung ating mga minimithi sa buhay, because God is more than enough na kaya niyang gawin yung mga bagay na ito dahil siya lang ang may control at siya lang ang dapat po nating pagkatiwalaan. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, oh God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras nito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Lord, patuloy na turuan mo kami paano magtiwala sa iyo, Panginoon God. Paano kami dumepende lamang sa iyo, Panginoon God, rather than men, Panginoon God. Lord, pagpalain mong bawat nanonood ngayong oras nito, lahat ng mga suliranin at problema na kanilang pinagdadaanan, Lord, I pray, Panginoon God, for your divine intervention. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay nila, patuloy na iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa nanonood ngayong oras nito, Panginoon God. Hindi aksidente, Panginoon Lord God, na sila'y napadaan sa programang ito dahil meron kang greater purpose sa buhay nila, Panginoon God. Ama, maraming salamat sa katapatan mo, sa kabutihan mo, Lord God. We fully entrust to you everything, O God. Maraming salamat sa iyong parangal, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.